are so worthy to be praised. So worthy. At the moment that we sing a song, you are so worthy. According to every breath that we breathe, Panginoon. Your glory is matchless, Panginoon. And your anointing is too powerful to fill us. Worthy of every song we have to sing.
walang silbi ang aming buhay, O Diyos. Hindi kami magiging matagumpay, hindi kami magiging masaya, hindi kami magiging payapa. At higit sa lahat, Panginoon, wala kaming kaligtasan kung Ikaw ay wala sa aming pong mga buhay. Lord, kagaya ng awitin na sama-sama po namin ginawin, patuloy po namin idinideklara sa umaga ito, kailangan ka namin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Diyos, muli kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Muli, Panginoon, aming pong isinusuko ang aming pong mga buhay. Ama, kung meron ka mang nakikita, O Diyos, sa bawat isa sa amin, meron mga kaming mga nagawa, Panginoon, na hindi nakapagbigay kaluguran sa iyo. Panginoon, sa umagang ito kami ay humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami, O Diyos, at linisin mo kami. At tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa po sa amin. Ama, sa umagang ito, O Diyos, wala po kaming ibang kikilalanin, O Diyos, kundi Ikaw. Wala kaming ibang itataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Wala po kaming ibang paglalagakan ng aming pagtitiwala at pananampalataya, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ama, salamat po. Lord, we will build our life unto you alone, O God. And we will put our trust unto you alone. We will put our hope unto you alone, O God. Lord, salamat po. At muli sa umagang ito, O Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat isa po sa amin. Sa pamamagitan ng iyong mga salita na maaayak. Na tunay nga po, Panginoon, salita mo lamang ang pwedeng magbago ng aming pong buhay. Salita mo lamang, Panginoon, ang may kapangyarihan upang baguhin ang aming sitwasyon, upang ayusin ang aming pong kalagayan. Ang salita mo lamang ang may kapangyarihan upang kami ay bigyan ng katagumpayan. Salamat po, Panginoon. Kaya, Ama, minsan pahayaan mo ang malayang pagpapahayag ng iyong salita sa aming pong kalagitnaan. At patuloy din po namin inaanyayahan, Panginoon, ang pagdaloy at pagkilos ng iyong kapangyarihan sa umaga nito. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon dahil walang pinakamainam at pinakamagandang lugar na tayo po ay magsama-sama at manatili kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. Ano? Dahil kung nasaan merong dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon, ang kanyang presensya ay nandito sa ating pong kalagitnaan. Kaya nasa umagang ito, wala po tayong ibang ina-acknowledge sa lugar na ito, walang ibang pangalan, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Wala po tayong ibang sinasamba, dinadakila, pinupuri sa lugar na ito, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Sa mga kapatid po natin na first time na nandito, welcome po sa ating pong morning service, sa ating pong Sunday worship service. At patuloy po tayong magbukas ng ating pong mga puso upang sa ating pong pagtanggap at pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. So, maraming salamat po sa inyo pong mga panalangin dahil sa mga ilang araw na wala po ako dito sa likap at ako po ay dumalo ng camp o ng retreat kasama po ang ating pong pastor, Pastor Raymond Boy, ang kanyang may bahay at lahat po ng staff ng School of Acts. Sa ilang araw po na aming pong pamamalagi doon po sa lugar ng Penang, ay tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Kami po ay umawit, nagpuri, sumamba, nanalangin sa Kanya at higit sa lahat, pinag-aralan at pinagsaluhan ang Kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Na tunay nga po na
ang pananatili sa presensya ng Diyos ay pinakamainam na desisyon na ating pong gagawin sa ating pong mga buhay. Dahil po sa ilang araw po na amin pong pananatili doon, ay naranasan po namin ang presensya ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, at higit sa lahat ay naranasan po namin ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Natunay nga ang salita ng Diyos ang patuloy na nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang kanyang salita ang patuloy na nagbubukas sa ating mga kamalayan upang patuloy nating maunawaan ang dakilang plano ng Diyos sa buhay po natin upang ating pong malakaran yung mga plano at dakilang layunin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Alam niyo ho ba na isang pinakamaganda na dapat na magawa po natin upang ang buhay po natin ay pagpalain ng ating pong Panginoon at patuloy nating maranasan ang kanyang kabutihan at katapatan sa ating pong mga buhay ay yung tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Amen? According to His will. Dahil yun po ang pinakamainam sa lahat. Ang isang pinagpalang buhay at matagumpay na buhay ay naayon lamang na tayo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Na simula nung isinuko po natin ang ating pong buhay sa Diyos, simula nung tinanggap natin at inari natin siya na siya ang Diyos at ating tagapagligtas, hindi na tayo dapat ang siyang nangunguna sa buhay po natin, kundi siya na po ang nangunguna sa ating pong mga buhay. Kaya nga, kung ating pong babalikan yung sinasabi po ng salita ng Diyos na maging si Haring Solomon, ito yung kanyang panuntunan sa kanyang pong buhay. Ito ang panuntunan niya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Yung may pagkatiwala niya sa Diyos, ang lahat ng kanyang mga plano, lahat ng kanyang balakid, lahat ng kanyang mga lakad. At ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Kanyang itutumpak ang ating pong mga lakarin. Kanyang ibibigay ang katagumpayan ng ating pong mga plano sa ating pong mga buhay. So sa umagang ito, nais ko pong pag-aralan po natin ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo po ay naglagat ng ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Bakit tinanggap natin ang Diyos bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating pong buhay? Ano nga ba ang dahilan kung bakit isinuko mo ang buhay mo sa Kanya? Dahil ba sa kagustuhan mo na ang buhay mo ay mapaayos, ang buhay mo ay mabago, ang iyong mga plano ay maging matagumpay, na ikaw ay magkaroon ng assurance ng salvation, ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? O ang layunin mo ay ikaw ay pagpalain ng ating pong Panginoon? Amen? Sino dito ang gustong pagpalain sila ng ating pong Panginoon? Pakitaas ang kamay. Amen? Bakit yung iba ayaw nyo pagpalain kayo ng Panginoon? Alam nyo, pag sinasabi nyo na ayaw nyo pagpalain kayo ng Panginoon, ay yun po ay isa sa pinaka kasinungalingan sa buhay ng isang tao. Na lahat po tayo, nais po natin na tayo pagpalain ng ating pong Panginoon. Pag sinabing pagpalain ng Diyos ay hindi lamang po sa mga material na bagay. Kasi minsan nakatuon po tayo sa ating mga isipan sa mga material na bagay lamang doon sa kaperahan. Pero alam niyo ba na ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon ay hindi lamang po material na blessing, kundi lahat ng pagpapala na pwede nating tanggapin sa ating pong mga buhay, So, kadalasan po dahil lahat po tayo ay nagnanasa na tayo po ay pagpalain ng ating pong Panginoon, maging sa laman ng ating pong mga panalangin, ang laging laman ng panalangin po natin is God bless us, God bless us. Amen? And then, pag tayo ay nakakasalubong o nakakasalamuha at meron po tayong na-encounter na mga kapatiran, ang lagi po natin gustong marinig sa kanila yung salitang God bless you sister, God bless you brother. Amen? At yun din po yung ginagawa po natin. Every time na namimit po natin ang isang kapatiran, si brother, si sister, di ba? Lagi natin sinasabi, God bless you. Di ba? Pag mayroong nagmano sa iyo, ano sinasabi mo?
sinasabi mo sa Kanya? Ha? Dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, sasabihin po natin, kaawaan ka ng Diyos. Amen? Pero ngayon, iba na. Pag merong nagmano sa atin, ano sinasabi natin? God bless you. Pag merong nagpaalam sa atin, ano sasabihin natin? God bless you. Amen? Hindi nyo ba alam na hindi lamang basta binabanggit po natin ang salitang God bless you, pero dapat ito ay nagmamanifest sa ating pong mga buhay. Dapat ito ay nagmamanifest sa buhay ng tao na ating pong pinagsasabihan ng salitang God bless you. Amen? Dahil kung ating pong titignan ang salitang God bless you ay napakahalaga na mabigyan po natin ito ng tuon at pansin sa umagang ito. Alam niyo ba na ang Biblia ay meron pong 7,000 na pangako ang ating pong Panginoon na ikaw ay kanyang pagpapalain. Pero ang bawat pangako ng Diyos na ito ay merong kaakibat na pagsunod. Merong kaakibat na pagsunod. Amen? So, sa umagang ito ay pag-aaralan po natin ang salitang how to be blessed by God. How to be blessed by God. Alam niyo po, ang Diyos ay ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, ang Diyos gusto niya talaga ng bawat isa na kanyang mga anak ay mapagpala. Kaya nga, kung babalikan po natin ang John chapter 10 verse 10, ito yung napakahalagang dahilan kung bakit ang ating pong Panginoon ay naparito sa lupa. No, hindi lamang basta tayo bigyan ng buhay, kundi isang buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Yun po yung layunin ng Diyos na isa kung bakit tayo ay kanyang iniligtas, tayo ay kanyang minahal. Isang napakagandang patutuo sa Biblia na kung bakit napakalaga na lahat ng bagay na meron po tayo, pag tayo ay natutong sumunod sa kalooban at sa panuntunan ng ating pong Panginoon, hindi lamang imumultiply ng Diyos, kundi mag-i-increase pa ito at patuloy nating mararanasan ang dakilang pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay. At higit sa lahat, mararanasan mo na kayang-kayang i-provide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Sino dito ang mayroong pangangailangan? Amen. Bakit yung iba sobra-sobra na ba? Kayo at ayaw niyo magtaas ng kamay? Lahat po tayo ay mayroong pangangailangan. Ano man yung pangangailangan mo, isang bagay lamang ang alam natin, kayang-kayang tugunan ng ating pong Panginoon. Na kahit sa isang napakahirap na sitwasyon, pag ang Diyos ang kumilos, walang mahirap sa ating Panginoon dahil sa Kanya ang imposible ay nagiging posible. Example po dyan kung paano pinakain ng ating pong Panginoong Hesus ang 5,000 kataong, hindi pa kasama doon ang mga babae at mga bata. At ang dahilan kung bakit napakain ni Jesus ang mga taong ito, hindi dahil nakita ni Jesus na ang mga taong ito ay gutom, pagod, at nanghihina na. Kundi dahil sa isang napaka-kokonting tinapay at isda, ang ating pong Panginoon ay naghimala. Okay? I-provide niya yung pangangailangan ng mga tao na nandoon na sumusunod sa Kanya, at sila po ay pinakain at sila ay nabusog. Pero, hindi po basta-basta nagkaroon ng himala, nagkaroon ng multiplication, nagkaroon ng increase nung dala-dala ng batang lalaki iyon, yung 5 tinapay at 2 isda. Okay? Yes, ang ating pong Panginoon ay makapangyarihan, kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pero doon sa pangyayari iyon, the feeding of 5,000, sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, hindi po basta-basta
nagkaroon ng increase and multiplication ng mga oras na iyon. Amen? Ano ang nangyari? Meron bang ginawa? Una, anong ginawa? Ano? Nalaman ng isa sa mga alagad na merong isang batang lalaki na merong daladalang 5 tinapay at 2 isda. Sumunod na ginawa. Ano ang ginawa ng alagad? Dinala niya ang batang lalaki nito kay Jesus. At ano naman ang ginawa ng bata? Hindi niya pinagdamot yung kanyang tinapay at yung kanyang isda na baon, bagkos ito ay kanyang ibinigay. So makikita niyo po yung pangyayari. Hindi po basta-basta nagkaroon ng tinatawag na increase and multiplication. Hindi basta-basta napagpala yung mga tao, kundi meron pong series na pangyayari. Ano? At pagkatapos na maibigay ng bata, kanino niya ibinigay? Kay Jesus. Pero hindi po nagkaroon agad ng tinatawag na increase and multiplication nung mga oras na yon, nung mahawakan na ni Jesus yung tinapay at yung isda. Ano ang ginawa ni Jesus? Ano ang kanyang ginawa? Alam natin yung kwento. Ano ang kanyang ginawa? Itinaas niya yung tinapay, itinaas niya yung isda, at siya ay nagpasalamat sa Ama. So makikita po natin, no? Merong pangako ang Diyos na kaya-kaya niyang maghimala, kaya-kaya niyang mag-increase at mag-multiply, pero kailangan meron tayong dapat gawin. Ganon din po sa mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sabi ko kanina, sa Biblia, sa kabuuan ng Biblia, meron pong 7,000 promises ang ating pong Panginoon, pero sa bawat promises na yun ay merong kaakibat na dapat po tayong gawin, no? Para maranasan natin at makita natin yung kaganapan ng pangako ng Diyos. Amen? Kaya nga marami po sa atin, yes, naniniwala sila sa pangako ng Diyos na merong kaakibat na dapat natin gawin dahil hindi nila kayang gawin yung kaakibat na bagay na yon, ang tagal at hanggang ngayon hindi pa nila maranasan yung kaganapan at katuparan ng pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Kasi kulang sila, no, sa pagtitiwala, kulang sila sa pananampalataya, at higit sila, takot sila na gawin yung bagay na iyon. Amen? So, at alam naman po natin ang nangyari, nagkaroon ng multiplication, nagkaroon ng increase doon sa 5 tinapay, 2 isda, napakain yung 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga kababaihan at yung mga bata. At ito pang maganda, meron pang lumabis, meron pang sumobra, ano? At ito ay isang pagpapakita na pag ang Diyos ang nagpala, pag ang Diyos gumawa ng increase and multiplication, ano? Ito'y siksik, liglig, at umaakaw. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ang mararanasan mong pagpapala sa Diyos ay siksik, liglig, at umaakaw pa. Amen? Pero mangyayari lamang ang bagay na yon pag nagawa po natin ang mga kaakibat na mga bagay na dapat nating gawin at sundin sa ating pong mga buhay. Meron pong 3 katotohanan regarding God's blessing. Okay? Una, yung tinatawag na unmerited blessing. Ano ba yung unmerited blessing? Ito yung tinatawag na God's blessings are not earned. Hindi dahil ikaw ay naging mabuti, hindi dahil gumawa ka ng maganda, dahil ikaw ay nagpagod, dahil ikaw ay nagpuyat, dahil ikaw ay gumawa, no? Kaya nagkaroon ka ng blessing. Kundi ang tinatawag na unmerited blessing is God's blessing are not earned. They flow easily, they flow freely,
because of His goodness. Okay? Dahil sa kanyang kabutihan, amen? Dahil mahal ka niya, kayang-kaya kanyang pagpalain kahit wala kang ginagawa. Amen? Because of His goodness, not our merits or behavior. We don't deserve them, but He delights in throwing them upon us. Dahil gusto ng Diyos, ang Diyos ay nalulugod at natutuwa, na nasisihan na ikaw ay kanyang pagpalain. That is unmerited blessings. Pangalawa, yung tinatawag na conditional promises. Okay? Kung atin po tignan, gaya na sinabi ko kanina, there are 7,000 promises in the Bible, each with condition. God waits for us to meet this condition. No? So, ang Diyos, hinihintay niya ang bawat sa atin na yung bawat pangako niya na merong kaakibat na kondisyon ay kailangan magawa po natin, ma-meet po natin para yung kanyang pagpapala na kailangan niyang ibuhos at ibigay sa atin ay atin pong matanggap. No? So, ano yung kondisyon na yun? Kadalasan, dalawa lamang. No? In seeking Him and obeying His commands. Okay? Kadalasan yung kondisyon ng Diyos is to seek God and to obey His commands. In Deuteronomy chapter 28, verse 2, anong sabi po dyan? Okay? Sabi po dyan, all these blessings, ilang blessing daw? All these blessings will come on you. Okay? Will come on you and accompany you. Amen? If you obey the Lord your God. Nakita niyo po yun? Yes, bagaman na nasa grace dispensation po tayo, na lahat ng bagay ay tinapos na ng ating pong Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pero, hindi natin pwedeng baliwalain ang salita at pangako ng ating pong Panginoon. Sabi nga ng Biblia, hindi dapat tayong magdagdag at magbawas sa kanyang mga salita. Ang dapat natin gawin ay sumunod at tumalima sa kanyang mga utos at sa kanyang mga salita. So kung ang pangako ng Diyos, na lahat ng pagpapala na nagmumula sa Diyos o sa Kanya ay ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Pero sabi ng banal na kasulatan dito sa talatang ito, if you obey His command. Okay? If you obey His command. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin niyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Alam niyo, kung atin pong titingnan yung buong talatang iyan, in Deuteronomy chapter 28, verse 2 up to verse 8, ang ganda po ng sinasabi po dyan. Okay? Tignan po natin. Sabi ka nun, simulan natin sa verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Verse 2. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Verse 3. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Okay? So ito yung mga pwedeng gawin
if you obey the Lord thy God, His commands. Amen? Verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayan nila kayo, ngunit magkanya-kanya sila sa pagtakas. In verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Amen? Yan ang pangako ng ating pong Panginoon. Sa ibang translation pa nga, ano man daw ang mapatungan o mahawakan ng ating mga kamay, pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? No? Iaanoin niya bawat sa atin. At ang bawat isa sa atin ay makakaranas ng isang bukas sa kalangitan. At i-bless tayo ng Panginoon upang ano man ang ating gagawin, negosyo man, ikaw man ay nanay sa pag-aalaga mo, pag-aaruga mo ng iyong mga anak, sa iyong trabaho, ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos at ikaw ay lubusang susunod sa kanyang panuntunan, sa kanyang mga utos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng pagpapala nito ay inyong mararanasan sa inyong mga buhay. Sa mga huling mga talata na, sabi ganon, pagpapalain ko ang inyong pagpasok at ang inyong paglabas, pati ang inyong paghiga at ang inyong pagbangon. Saan man kayo mapunta, pagpapalain ko kayo, sabi ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo, kanina, unmerited blessing, conditional promises, o multi-generational blessings. Ano naman po ito? God's blessing can go generation to generation by living in alignment with His condition. Ibig sabihin, hindi lamang ikaw ang pagpapalain ng Diyos, kundi pagpapalain niya rin ang iyong anak, ang iyong apo, at ang iyong kaapo-apuhan. From one generation to another generation. Ibig sabihin, hindi lamang magsisimula at matatapos ang pagpapala ng Diyos sa iyo, kundi mula sa iyong salit-saling lahi. Amen? So, napakahalaga, na pag tayo ay nagsuko na ng buhay sa ating pong Panginoon, at alam na natin ang kanyang mga pangako, pag tayo ay sumusunod at tumatalimas sa kanyang mga utos, at tayo namumuhay at tumalakad sa kanyang kalooban, at nararanasan natin ang pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay, lahat ng mabubuting bagay ay ating mararanasan sa ating mga buhay. Kapatid, hindi matatapos sa iyo, kundi ang pagpapala na yan, yung blessing na yan, yung favor na yan, kapatid, yung bukas na kalingatan na yan, ay mararanasan din ng iyong anak, ng iyong apo, ng iyong kapo-apuhan. Gusto niyo ba yun? Amen? At yan ang nangyari kay Abraham. Nung sabi ng Diyos, Abraham, pumunta ka sa isang lugar at doon sa lugar na yun, ikaw ay aking pagpapalahin. Ang iyong lahi ay kasindami ng bituin sa kalangitan at kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Tumalima ba si Abraham? Sumunod ba si Abraham sa utos ng Diyos? Yes, ang pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos, pagpapalain kita, hindi lamang ikaw, kundi pati ang iyong salit-saling lahi. Pero, kailangan mo pumunta doon sa lugar na iyon. Kaya sumunod si Abraham na punong-puno ng pananampalataya. Ganon din po sa ating mga buhay. Napakahirap
at sa Kanya. Amen? Napakahirap sumunod hanggat hindi dumadaloy ang pananampalataya sa ating mga buhay. At higit sa lahat, napakahirap na i-please ang ating pong Panginoon kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Sabi nga ng Biblia, it is impossible to please God, no? Kung wala kang pananampalataya. So, your obedience, our obedience, ay pwedeng mag-umpisa ng pagpapala sa ating mga buhay at maging sa ating mga descendants, sa ating mga magiging lahi, magiging anak, magiging apo at kapu-apuhan. So, meron pong mga apat na promises ng ating pong Panginoon na kailangan ng ating pong action upang tayo po ay makaranas ng tinatawag na pinagpalang buhay. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Number 1, God's promises and action na tunay nga na magiging daan upang tayo ay magkaroon ng pinagpalang buhay. Number 1, daily encounter with God. Anong ibig sabihin nito? Why we need to have a daily encounter with Him? Ano ang dapat natin gawin? Why we need to have a daily encounter with Him? Ano ang tawag doon? Ano yung kaakibat nito? Bakit kailangan nating ma-encounter ang Diyos sa ating buhay? Ano yung dapat nating gawin? Proverbs chapter 8, verse 34. Sa ibang translation, sabi ganon, I will bless your life if you meet me with me every single day. Sabi niya, I will bless your life if you meet with me every single day. Sa New International Version, sabi nga nun, blessed are those who listen to me and watch every day at my doors. Ito yung sinasabi ni Haring Solomon na kailangan niyang maglaan ng oras sa presensya ng ating pong Panginoon, manatili sa presensya ng Diyos, magbantay sa pintuan ng kanyang templo. Amen? Katagpuin ng Diyos, kausapin ng ating pong Panginoon, no? At sabi ganon, pag ginawa niya raw ito, ang kanyang buhay ay pagpapalain ng Diyos. Sa Tagalog, sabi dito, mapalad ang tao sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. No? Sa panahon ng ating pong mga buhay, anong oras ng ating pong mga buhay, ginagawa po natin itong bagay nito? Pag ikaw nagluluto? Pag ikaw ay merong ginagawa? Hindi. Ito'y nagagawa natin sa panahon na tayo ay naglalaan ng oras sa Diyos. Pag tayo ay nananatili sa presensya ng Diyos, ito yung tinatawag na pag tayo ay nananalangin sa Kanya. Kasi pag tayo ay nananalangin sa Kanya, yung isipan natin, yung mata natin ay nakatutok lamang sa Kanya. Amen? So, kagaya ng ginagawa po natin tuwing araw po ng linggo, dumadako po tayo dito. No? Habang tayo ay nakaupo, kahit na marami po tayong mga iniisip, kahit marami po
tayong mga iniwanan na mga pagsubok, problema, kalalagayan sa ating pong mga tahanan, hindi natin iniintindi. Tayo ay nakaupo, nakatutok sa ating Panginoon, nakikinig ng Kanyang salita, naka-stay sa Kanyang presensya. No? Pangalawa, study and apply God's Word. Pag ginawa natin ito, may kaakibat na pagpapala ang ating pong Panginoon. At ang Kanyang pangako, I will bless your life if you study and do my words. No? Pag pinag-aralan daw natin ang salita ng Diyos at isinapamuhay po natin ang Kanyang mga salita, tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Ano sabi po niyan? Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, and whatever he do, he shall prosper. Sa Tagalog po, anong sabi po dyan? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masasama at hindi sumusunod at sa masama nilang halimbawa. Siya ay nakikisama sa mga kumukutya, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Okay? Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Ano raw ang kanyang kasiyahan? Sumunod sa kautusan ni Yahweh. Sa pangako ng Diyos, sa salita ng ating pong Panginoon. Ano ang kanyang ginagawa? Kanyang binubulay-bulay ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. At ito po ang kanyang pangako. Ano man ang kanyang gawin, tiyak na siya ay magtatagumpay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang challenge po sa bawat isa po sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito, no? Magkaroon tayo ng uhaw, magkaroon po tayo ng kagutungan sa kanyang salita. Kailangan nating basahin, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos upang sa ganon wala kang struggle sa pagsunod nito. Amen? Kasi the more na minimeditate natin, binabasa natin, pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, at nalalamnam natin at lalong nire-reveal ng Diyos ang kanyang mga salita sa bawat isa sa atin at nauunawaan natin at paglubusan na natin naunawaan, hindi na po mahirap sumunod. Amen? Yung iba, kaya nga hindi sila nakakasunod kasi hindi nila maunawaan. Kaya kailangan natin na i-reveal ng Diyos ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, at higit sa lahat, bigyan niya tayo ng pananampalataya. Para masunod po natin ang mga bagay na ito. Amen? So, ang challenge sa bawat isa sa atin, read and meditate His words every week. Every month. Yung ba sinabi? Kundi daily. Kung ano yung paborito mong iniinom araw-araw, kung ano yung paborito mong kinakain araw-araw, dapat ganun din po ang ginagawa natin sa ating pong mga buhay. Tayo ay umiinom, nauuhaw, nagugutom sa salita ng ating pong Panginoon. Pangatlo, yung tinatawag na tithing. Meron ba pagpapala tayong mararanasan pag tayo ay naging faithful at naging masunurin sa ating pong pagbibigay ng ating pong ikapo at handog sa ating pong Panginoon? Malakay chapter 3 verse 10. At dito makikita yung kalalagayan ng puso ng bawat
Sabi nga nun, Malachi chapter 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in thy house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen? Sabi nga doon, subukin niyo ako at kayo ay maging masunurin sa inyong pagbibigay ng inyong ikapot handog sa Diyos. At aking bubuksan ang pintuan o ang durungawan ng langit at aking ibubuhos ang aking pagpapala sa inyo na walang sukat o kalagyan. Amen? Ito yung tinatawag na 60, liglig at umaapaw na pagpapala ng ating Panginoon. No? So, ano ang challenge? Upang maranasan natin ito, yung tinatawag na bukas na kalangitan. At ang pangako niya ba, pag ginawa daw natin ito, ano? Kanyang sasawatain ang anumang gawa at balakin ng magnanakaw, ng devourer sa ating pong mga buhay. If we give our time and our offering unto Him faithfully. Pang-apat, na merong pangako ang Diyos na dapat natin gawin at mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kanina, magbigay tayo sa Diyos. Okay? Magbigay tayo sa Diyos. Ngayon naman, magbigay tayo sa ating kapwa. Helping those in need. Bilang isang mananampalataya. No? Bawal sa isang Kristiyano ang madamot. Amen? Kailangan nakikita sa atin ang liwanag. Nakikita sa atin yung kabutihang gawa. Dahil sabi po ng Biblia, no, huwag tayong manghinawang gumawa ng mabuti. At isa na dito, yung ating pong pag-abot at pagtulong sa ating mga kapwa, lalo-lalo na sa mga taong merong pangangailangan. So, helping those in need. Psalms 41, verse 1. Sabi nga nun, blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. Amen. Makinig po kayo. Sabi ng Diyos, mapalad daw ang taong nagmamalasakit sa mga taong mahihirap o nangangailangan. At ano ang pangako ng Diyos? Pag tayo ay tumulong, inabot ang taong nangangailangan, yung taong naghihirap, inabot natin, ano ang kaakibat na pangako ng ating Panginoon? Sabi nga noon,
sa pinakamataas. Mahigit 100 na rin po ang 1 litro ng diesel sa kanila. Kaya wag po tayong magagalit. Huwag tayong maiinis sa ating gobyerno. Dahil hindi lamang Pilipinas na nakakaranas nito, lahat ng bansa. Sabi nga, na nag-uusap kami ni Pastor Raymond, sabi niya, walang magaling na leader ngayon. Walang magaling at mahusay na gobyerno ngayon. Dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, lahat apektado. So ano dapat natin gawin? Magtiwala sa Diyos. Manalangin sa Kanya. Amen? Na kahit sa gitna ng kaguluhan, kahit sa gitna ng mga pagtaas ng mga presyo ng mga petrolyo at ng mga bilihin, kapatid, hindi pa rin tayo magsasawa at titigil na magtitiwala sa ating Panginoon. At higit sa lahat, hindi pa rin tayo titigil na tumulong at abutin ang mga taong nahihirapan at nangangailangan. At sabi ka ng Diyos, ang Kanyang pangako, pag inabot mo ang mga nahihirapan, pag tinulungan mo ang mga nangangailangan, the Lord Himself will deliver you in times of trouble. Tanong, anong mas gusto nyo? Kayo ang tumutulong o kayo ang tinutulungan? Amen? Baliktarin natin ngayon. Tayo ang nandoon sa kanilang kalalagayan. At sila naman ngayon ang nandoon sa ating kalalagayan. Ano mas gusto nyo? Kayo yung tumutulong o tayo yung tinutulungan? Kasi pag ikaw ay tinutulungan, ikaw merong pangangailangan. Pero pag ikaw ang tumutulong, ibig sabihin nun, meron kang kapasidad, ikaw ay pinagpagan ng Diyos upang matulungan ang iba. Sabi mo sa katabi, kapatid, mas gusto ko na ako ang tumutulong kaysa ako ang tinutulungan. Palakpakan natin ang ating So ang challenge po sa bawat isa po sa atin, huwag maging madamo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil darating ang panahon, pwedeng mabaliktad ang mundo ng tao. Baka dumating din ang panahon, ikaw ang hihingi ng tulong. Tandaan po natin, pag ikaw ay nagtanim, meron kang anihin. Amen? Huwag maging madamot. Pangalawa, huwag magsawa. Kahit paulit-ulit, huwag magsawa o tumigil sa pag-abot sa mga taong kapos o sala. Pero pag alam mo naman, meron siya at nagkukunwaring wala siya, para makapanlamang lamang, binigyan ka naman ng Diyos ng discernment. Amen? Pero pag alam mo naman na sanat at kapos, huwag ka namang magbingit-bingihan at huwag ka namang magbulag-bulagan. At huwag mong sasabihin, nalibihasa na ito wala nga. Tulungan natin. Malay natin sa patuloy nating pagtulong sa Kanya, pag siya'y lumakas at pag siya'y pinagpala ng Panginoon at siya'y hindi po ng Diyos, kapatid, siya rin ang magiging pagpapala sa iyong buhay sa susunod na panahon. Tandaan natin, God's principle in His kingdom, kung ano yung tinanim, yun ang iyong aanihin. Pero mga kapatid, bilang pagtatapos, knowing all of these things is not enough. Hindi pwedeng narinig mo lang ngayon. Hindi pwedeng natuwa ka dahil sinabi ni Pastor ang mga katotohanan nito. Hindi po sapat. Hindi sapat na habang binabanggit itong mga bagay na ito, napapakainin ka.
Napapapraise the Lord ka, naantig ang iyong damdamin. Knowing these things is not enough. Ano ang dapat natin gawin? John chapter 13 verse 17. Now that you know these things, you will be blessed. You will be blessed if you do them. Amen? Dahil narinig na natin, nalaman na natin, naunawahan na natin ang mga bagay na ito. Sabi ng Diyos, you will be blessed. Ikaw ay kanyang pagpapalain pag ginawa mo ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil ito ang katotohanan. Ikaw at ako, we are not only hearers of the word, but also doers of the word. Amen? Mga minamahal kong kapatid, kailangan na po natin yung ganitong kalalagayan sa ating pong mga buhay. Na nandito na tayo sa ganitong level ng ating pong pananampalataya. Nandito na tayo sa level ng ating pong buhay bilang mga Kristiyano. Na hindi lamang tayo basta nakikinig ng salita ng Diyos, kundi tayo ay sumusunod, tumatalima sa bawat salita ng Diyos na ating pong tinatanggap at napapakinggan. Church, once again, I want to say this word to each and every one of you. We are doers of His words, not hearers only. Amen? Sabi ng Diyos, pag napakinggan nyo ang mga salitang ito, at pag ito ay inyong ginawa at sinunod at sa buhay, kayo ay aking pagpapalain. Tayo po tumayo at tayo po ay dumulog sa ating po Panginoon. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa ating po Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, salamat sa mga salita mo na nahayag sa aming pong kalagitnaan. Na tunay nga po, Panginoon, na nagbukas sa aming pong mga kamalayan. Salamat po, Diyos, dahil muli ipinakita mo na hindi lamang ikaw ay basta nangako sa amin at automatic amin nang matatanggap ang iyong pinangako. Gaya ng mga pangako mo na libo-libong pangako na nakasulat sa banal na kasulatan, na sa bawat pangako na iyon ay merong kaakibat na pagsunod. May kaakibat na dapat namin gawin. Panginoon, aming hinihingi sa umagang ito. Mahirap man na gawin ang mga bagay na ito. Mahirap man sumunod, mahirap man tumalima. Ama, bigyan mo kami ng iyong biyaya upang anumang mga bagay na kailangan namin gawin, kailangan namin sundin, ay magawa namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming lakas, sa pamamagitan ng aming karunungan at pangunawa, may mga panahon na mahirap sumunod, mahirap tumalima. Pero salamat o Diyos, Ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas.
Ikaw ang magbibigay sa amin ng biyaya at kakayanan upang magawa ang mga bagay na ito. Lord, salamat po. Dahil minsan pa you reminded us, O God, na kailangan po namin kumilos, kailangan namin gumawa, kailangan namin tumalima. Ama, salamat po. Dahil ang dami mong mga pangako sa aming mga buhay. Mga pangako, O Diyos, na magiging daan upang kami, O Diyos, ay makaranas ng iyong pagpapala. Makaranas ng isang bukas na kalangitan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil meron kang mga salita, O God, na amin pong dapat na paniwalaan. Salamat po. Dahil ang salita mo, pag sinabi mo ay mangyayari at magaganap. Dahil ang mga pangako mo, ito'y totoo. Ito'y makapangyarihan. Ama, salamat po sa umagang ito. Patuloy naming dalangin, O Diyos, na hindi lamang kami mga tagapakinig ng iyong salita. Hindi lamang basta aming narinig na unawaan, tinanggap ang mga salita mo, kundi ito'y aming isa pamuhay. Dahil wala pong ibang makikinabang kundi kami, O Diyos. Ama, hayaan mo ng salita mo sa aming pong mga buhay ay patuloy naming mahalin. Bigyan namin ng panahon, aming basahin, aming pagbulay-bulayan, araw at gabi. At ganoon din po, O Diyos, patuloy na bigyan mo kami, O Diyos, ng kakayanan na kami ay patuloy na maglaan ng oras at manatili sa iyong pong presensya. Natunay nga po, Panginoon, na sa iyong pong presensya makakaranas kami ng lahat ng mga pagpapala na pwedeng mo ibigay sa aming pong mga buhay. Salamat po. Ama, ganun din po sa aming pong pagbibigay ng aming pong ikapu at handog. Ama, kung kami ay hindi man naging tapat, patawarin mo kami, Panginoon. Ama, hayaan mo na sa pamagitan ng iyong mga salitang patuloy na mag-udyok at magtulak sa amin, na gawin po namin ang mga bagay na ito. Magampanan namin, may sakatuparan namin, Panginoon, dahil wala pong ibang makikinabang kundi kami, O Diyos. Ama, salamat po. Ama, minsan pa sa umagang ito, narito ang iyong mga anak. Alam mo ang kanilang kalagayan, O Diyos. Alam mo ang laman ng kanilang isipan, ng kanilang puso. Alam mo ang bawat panalangin at desire ng kanilang mga puso, Panginoon. Ama, sa oras na ito, O Diyos, dalangin ko, nabuksan mo ang durungawan ng langit. At hayaan mo, O Diyos, na bawat panalangin ng iyong mga anak, bawat pangangailangan nila, anuman, O Diyos, ang kanilang desire ng kanilang mga puso, ito'y mangyayari at maganap sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, kinikilala ka namin din, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dakilang maggagamot. Na sa pamamagitan ng mga sugat at latay ni Jesus na kanyang tinamo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, in the name of Jesus, we declare healing, we declare miracle, God, sa aming pong mga sakit at karamdaman. At sa oras din ito po, Panginoon, aming idinideklara na ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang aming El Shaddai, the God who is more than enough, ang Diyos na nagpapala, ang Diyos na magpuprovide ng aming pong pangangailangan. In Jesus' name, Lord, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pagpapala sa bawat isa. Ano man ang kanilang pangangailangan, tugunan mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, salamat din sa kasagutan ng aming pong mga problema, ng aming mga suliranin, ng aming mga pinagdaraanan. Ama, sa oras na ito, patuloy na pagpalain mo ang bawat miyembro ng pamilya na aming po nare-representahan. Ganon din po, Panginoon, ang bawat miyembro ng iglesia ito, O Diyos, ang bawat kapatiran na wala ngayon, O Diyos, nasaan man sila. Lord, we pray, Father God, na patuloy mo silang katagpuin, ingatan, pagpalain, at kalingain, O Diyos. Ama, salamat po sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng